Hi! Welcome sa Math Factor. Ito ang ating unang episode sa ating Grade 7 series. Ang lesson natin ngayon ay Introduction to Sets. Para simulan, narito ang definition ng set. A set is a well-defined collection of distinct objects. Ibig sabihin, ito ay isang grupo ng objects base sa ibinigay na description. Narito ang ilang examples. Una, the set of odd numbers from 1 to 10. Pangalawa, the set of even numbers between 1 and 10. At pangatlo, the set of prime numbers from 1 to 20. Maraming paraan para isulat ang isang set. Isa na rito ang roster notation. Para isulat ang isang roster notation, gagamit tayo ng capital letter o malaking letra para sa pangalan ng set. Ito ay susundan ng equal sign at sa huli ay braces kung saan nakapaloob ang mga objects ng set. Isulat natin ngayon sa roster notation ang mga sumusunod na example. Una, the set of odd numbers from 1 to 10. Gagamit tayo ng letter A bilang pangalan nito. Sa loob naman ng braces ay 1, 3, 5, 7, at 9. Sa pangalawang example, the set of even numbers between 1 and 10, gagamit naman tayo ng letter B bilang pangalan. Sa loob ng braces ay 2, 4, 6, at 8. At sa huling example, the set of prime numbers from 1 to 20, gagamit naman tayo ng letter C bilang pangalan. At sa loob ng braces ay 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, at 19. Isa sa mga common question ay kailan ba nagiging well-defined ang isang statement? A set is well-defined when it is clear that an element belongs to that set or not. Ibig sabihin, ang mga objects na kabilang sa isang well-defined set ay base sa facts at hindi subjective. Para mas maging malinaw sa atin, gamitin natin ang mga example para alamin kung ito ba ay well-defined o hindi. Una, the set of teachers in a school. Ito ay well-defined. Ito ay well-defined dahil maaari nating tukuyin ang mga teachers ng isang school. Pangalawa, the set of beautiful paintings. Ito naman ay hindi well-defined. Ito ay hindi well-defined dahil ito ay subjective. Maaaring ang isang painting ay maganda sa paningin ng isang tao pero hindi sa iba. Pangatlo, the set of large numbers. Ito ay hindi rin well-defined. Ito ay subjective katulad ng pangalawang example. Maaaring ang isang number ay malaki para sa isang tao, pero sa iba ay hindi. Panguli, the set of barangay in the city of Malolos. Ito ay well-defined. Ito ay well-defined dahil maaari din nating tukuyin ang lahat ng barangay sa City of Malolos. Upang magpatuloy, atin namang pag-aralan ang mga terminologies tungkol sa set. Una na rito ang elements. Elements are individual objects or members of a set. Ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng braces ay elements ng isang set. Bilang example, narito ang set C. Sa loob ng set C, ang elements niya ay 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, at 19. Sa set D naman, ang kanyang elements ay A, F, G, 1, 2, at 3. Kasunod naman ay cardinality. Cardinality refers to the number of elements in a set. Ibig sabihin, bibilangin natin kung ilan ang elements na nasa loob ng isang set. Sa set C, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong total na 8 elements. Sa set D naman, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, at 6. So, sa set D, meron naman tayong 6 elements. Susundan ito ng equivalent sets. 2 sets containing the same number of elements. Ibig sabihin, ito ay dalawang set na mayroong magkasing raming bilang ng elements. Dito, sa ating example, ang set A ay may 4 na elements. Ito ay 1, 2, 3, and 4. Ang set B ay mayroon ding 4 na elements. Ito naman ay A, B, C, and D. Dahil mayroon silang magkasing raming bilang ng elements, ang set A ay equivalent sa set B. Kasunod naman ay equal sets. Equal sets are 2 sets containing the same elements. Ibig sabihin, mayroon silang magkasing rami ng bilang ng elements at magkamukang magkamukha din ang ginamit na elements sa kanilang dalawa. Bilang example, ang set A ay mayroong elements na 1, 2, 3, and 4 at mayroon siyang 4 na elements. Ang set B naman ay may elements na 4, 3, 2, and 1 at mayroon din siyang 4 na elements. Dahil sila ay magkasing rami ng elements at kahit na magkaiba ang arrangement, ay magkamukha naman ang ginamit na elements sa parehong set, sila ay equal sets. So therefore, ang set A natin ay equal sa set B. Susundan ito ng universal set. It is the set of all the possible elements of a given problem. Bilang example, the set of all the elements from 1 to 20. So, gagawan lang natin siya ng roster notation at ganito ang kanyang itsura. Susundan ito ng empty set. It is a set containing no elements. Ibig sabihin, wala tayong makikitang kahit anong elements sa loob ng braces. Maaari natin tong isulat gamit ang dalawang braces na walang lamang kahit anong element sa loob o gamit ang null na symbol. Maaari din nating tawaging null set ang empty set. Empty sets are always considered a subset of any set. Para mas mapalalim ang ating kaalaman sa empty set, narito ang isang tanong. Is the given set an empty set? Ang sagot dito ay no. Ito ay hindi empty set dahil mayroong element na 0 sa loob ng given set. Kasunod naman ay subset. If elements of one set is contained in the elements of another set, then the first set is a subset of the second set. Ibig sabihin, kung ang elements ng unang set ay kabilang sa mga elements ng pangalawang set,
then masasabi natin na ang first set ay subset ng pangalawang set. Bilang example, narito ang set A at narito ang set B. Dahil lahat ng elements ng set B ay kabilang kay set A, then masasabi natin na ang set B is a subset of set A. Pero ang set A ay hindi subset ng set B dahil mas maraming elements ang laman ng set A kaysa sa set B. Ngayon ay tutukuyin natin kung ang mga sumusunod na set ay subset ng set A. Una ay set B. Dahil lahat ng elements ni set B ay mayroon si set A, then ang set B is a subset of set A. Pangalawa ay set C. Dahil ang number 21 ay hindi kabilang sa elements ni set A, ang set C ay hindi subset ni set A. Pangatlo, ang set D ay empty set. Katulad ng nabanggit natin kanina, ang empty set ay subsets ng kahit anong set. Ibig sabihin nito, ang set D ay subset ni set A. Susunod naman ay proper subset. It is a subset that is not equal to the main set. Ibig sabihin, ang proper subset ay isang subset na kung saan ay mas konti ang kanyang elements kesa sa naunang set. Bilang example, ang set A at set B ulit. Makikita natin dito na mas konti ang elements ni set B kay set A. Ibig sabihin nito, si set B ay proper subset ni set A. At panghuli naman ay power sets. Power sets are the set of all the subsets of the original set. Ibig sabihin, ang power sets ay may elements na subset ng original set natin. For example, mayroon tayong original set na set A with elements 1, 2, and 3. Para isulat ang power set, tayo ay gagamit ng P, parenthesis, yung pangalan ng set, which is set A. Then, equals, saka natin ilalagay lahat ng subsets. Para mas mapadali ang paglilista natin ng subsets, uunahin natin ang mga subset na may isang element. Para sa mga subset na may isang element, ito ay 1, 2, at 3. Susundan naman ito ng subsets na may dalawang elements. Ito ay 1, 2, 1, 3, at 2, 3. Ito ay itutuloy natin hanggang sa makuha natin ang subset na may kasing daming bilang ng original set. Para sa ating set A, tayo ay hihinto sa kasunod na subset na may tatlong elements. Ito ay 1, 2, at 3. At para sa huling element ng ating power set, ito ay ang empty set. Ganito natin isusulat ang power sets. Para sa isa pang example, gagamitin natin ang set B na may elements na 3, 6, at 9. Para sa pangalan ng ating power set, ito ay P, parenthesis, B. Para sa ating subset na may isang element, ito ay 3, 6, at 9. Para naman sa mga subset na may dalawang elements, ito ay 3, 6, 3, 9, at 6, 9. At para naman sa mga subset na may tatlong elements, ito ay 3, 6, 9. At sa huli ay empty set. Ito ang power set para sa ating set
B. At panghuli nating example ay set C na may elements na 2, 4, 6, at 8. Para sa kanyang pangalan, ito ay P, parenthesis C. Para sa mga elements, meron tayong 2, 4, 6, 8. Susundan ito ng 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 8, 6, 8. Susundan ito ng 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6, 8, 4, 6, 8. Kasunod ay 2, 4, 6, 8, at panghuli ay ang empty set. Ito naman ang power set ng set C. Salamat sa inyong panonood. Mangyaring i-like at i-share ang videong ito. Huwag nyo ding kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung mayroon kayong katanungan, ilagay ito sa aming comment section. Kita-kits sa ating susunod na episode. Bye!